May isang ride sa Pilipinas na paulit-ulit kong naririnig. Sabi nila, isa raw ito sa mga ride na dapat gawin ng bawat rider kahit isang beses. Pero may problema, hindi siya madali. Madulas to ah. Ito na. Kailangan mo sumakay ng roro, maglaan ng budget para sa gasolina, pagkain, at minsan pati matutuluyan. At halos 2 araw ang kailangan mo para matapos ang buong loop. Nandito na po tayo sa may San Jose. Kaya ang tanong, worth it ba talaga? O isa lang ba itong ride na maganda pakinggan? Tatawid na naman tayo sa kabilang bundok. Ayun o, bundok dun. Sigsag-sigsag na naman ang mga daan at wala nang signal dito. Sa vlog na ito, samahan nyo akong ikutin ang buong Mindoro. Mula sa mga coastal roads, bundok, ilog, at maliliit na bayan. At sa dulo ng biyahe, sasagutin natin ang isang simpleng tanong. Sulit ba talaga ang Mindoro Loop? Sinimulan natin ang ride ng madaling araw dahil Pupunta ngayon tayo sa Batangas Port. Time check for 11 ng madaling araw. mula Cavite, dito pa lang ako nag-umpisa mag-record. 2.8 kilometers, may malapit-lapit na. Ang ganda ng kalsada rito, ang daming ilaw oh. Ito yung kalsada papunta na ng Batangas Port, dito sa Batangas City. Napaka-smooth lang ng biyahe ng mga ganitong oras. Maluwag ang daan, wala masyadong kasabay na sasakyan, at ang ganda ng kalsada. May mga part lang talaga na madilim, at sa mga ganitong sitwasyon, mas maigi talagang may MDL ang motor para may dagdag na visibility sa daan. Mula Cavite to Batangas City Port, maayos naman ang kalsada. Abra de Ilog, sir. Ayan, sinusulat na pala para pagdating dun, hindi mo na aalamin yung plate number mo. Time check for 56. Punta tayo ng Mindoro. Maglulok tayo. Matapos magkape habang nakapila, maya-maya lang ay pinapasok na kami sa barko. Time check 5:32 AM. At makalipas ang halos 3 oras na biyahe sa barko, Punto po. ay narating na natin ang Abra de Ilog sa Mindoro. Ganda ng view. Dito natin sisimulan ang loop. So nandito po uli tayo sa Abra de Ilog at nagbabalik tayo para buuin ang naudlot na loop. Tatanawin lang natin to dito, pero ang magiging ano natin is counterclockwise. Magsimula tayo sa Abra de Ilog at tatapusin natin sa Puerto Galera. Pero bago natin simulan ng adventure, gusto ko munang pagmasdan ang view dito sa Abra de Ilog. Ganda ng view! Dahil nung una akong pumunta dito, Wow! medyo madilim at malakas ang ulan. Ganito pala to sa umaga. At ngayon ko lang ito nakita ng klaro. Woo! Yun oh, ganda oh. Oh, may beach din pala doon sa baba.
Magandang umaga mga kaibigan, at ang plano natin ngayon ay ikutin to dahil matagal-tagal na rin yung naudlot simula nung huli ako pumunta rito. Nandito nga pala tayo sa may view dito sa Abra de Ilog, at kung pupunta tayo dun sa kaliwa, dito yung ginagawang daan. Sa ngayon hindi na muna tayo dadaan dyan at na-experience na natin. Sa kanan naman, ito yung daan papuntang Mamburao, Sablayan, which is dito tayo iikot ngayon. So mahaba-habang biyaya ang mangyayari ngayong araw, at kung kakayanin, kung hindi man, kinabukasan natin itutuloy kasi anong oras na rin. So let's go! Check the mic and make sure it sound right, boys. Dito na magsisimula ang adventure. Dito ako dati tumambay. Kasi katala ng araw nang simulan natin ang ride. Isa ang Mindoro sa bucket list ko. Woo! Ang malibot ang isla na to. Wala Mindoro. Kaya kahit napakainit dahil summer, ay tinuloy ko pa rin. Napakainit nga lang, pero laban yan. Pagkababa natin ng barko, ay sinalubong agad tayo ng maayos na kalsada. Wala masyadong lubak So dilim at napapaligiran ng mga puno. Pupunta pala kain tayo ng Mamburao. Tapos susunod-sunurin na natin yung mga bayan hanggang sa makarating tayo ng Puerto Galera. And then along the way, kung ano man yung makita natin o maabutan natin ng magandang spot, ay hintuan natin. Kasi wala talaga tayong plano. As of the moment, biglaan din tong lakad na to eh. Ang most of the time, baka kalsada lang. Tapos hanggang makarating tayo ng Puerto Galera. Mga bikers. Ito, bundok. Miss din mag-ride. Matagal-tagal din akong hindi nakapag-ride eh. So halos inabot din tayo ng 3 oras sa biyahe. I mean sa biyahe sa barko. At medyo nagmahal yung pamasahe dahil lang nga rin sa tumaas yung gasolina, naapektuhan na rin yung mga presyo o yung mga pamasahe. ABS kagat. Hindi ko sigurado kung eto nga papunta Mamburao. Kailangan natin i-double check. Dire-diretso lang tayo eh. It sound right, Oh, boy. I love this poblasyon. I love poblasyon. Dahil sa dire-diretsong daan, akala ko lumagpas na tayo sa Abra de Ilog. Nasa loob pa rin pala. At syempre, hindi na natin pinalagpas ang pagkakataong to. Nagpakuha na tayo ng litrato para may remembrance. Ang kalsada rito. Ayan, on the way na tayo papuntang Mamburao. Nagkapagpa-picture na tayo dun sa may signage ng Abra de Ilog. Napakaganda ng view pati dito sa side pabundukan. Welcome Mindoro. Wow, napaka-solid. Daming palay dito sa kaliwat kanan Hindi na ako magtataka kung bakit talaga marami naglulup dito. Napakaganda pala man talaga ng kalsada. Kaya pala dinadayo to.
Pero titingnan natin pagkatapos ng loop kung worth it nga ba talaga yung gagastusin, yung oras na gugugulin natin. Alam mo yung feeling na matagal mo nang gustong gawin yung isang bagay? Oh, ganito. Tapos dumating na yung araw na yon. To diretso ano? Ganun yung feeling ko dito sa Mindoro Loop. Hindi ko rin alam kung anong magiging experience ko dito. Pero ang alam ko lang, gusto kong i-enjoy yung bawat kilometro. 100 na tayo. Okay na yun. Oh, minor tayo, minor. Malapit na naman tayo sa mga residential yata. Kung kailangan natin higpitan yung ano, lalagyan natin ng cellphone. Yung uyo ko. Uyo. Bale, tuto nga pala yung binayaran namin, lahat-lahat. Bale, ang driver, motorsiklo, at ang back ride. Yan. Photo view. Mukhang mauubusan ako ng ano dito, baterya at ng memory. Napaka-solid. Probinsyang probinsya yung datingan dito. O sa bagay nun, uy, yun, laki na ibon. Gulat ako dun ah. Slow down daw tayo. Akala mo ano eh, oh, nasa Gabal dun ka eh. Pero hindi, ano to, Mindoro to. Eh, may kanya-kanyang identity. Hindi natin dapat ikumpara, may kanya-kanya silang ganda. Pero mapapagkamala mo talaga Sierra Madre din naman talaga tong kabundukan dito sa Mindoro. Oh, lalay tayo. May trauma na ako sa ano eh, may trauma na ako sa buhangin at nasemplang na ako eh. Dahil sa mga buhangin eh. Dahil kahit may ABS ka pa, etong NMAX na to, wala yan. Pagdating buhangin, langis, walang silbi ang ABS. Dudulas ka rin talaga, kaya ingat talaga sa buhangin, slow down. Sana naririnig nyo ako ng sana okay yung audio natin, kasi ito yung unang beses kong ginamit tong nabili natin DJI mic. Hindi ko pa talaga na testing. Pero ginaya ko lang i-setting sa mga napapanood ko sa YouTube. So hindi na ako, maraming salamat sa mga nagtitest at nakakasave tayo ng oras. At pagpatuloy nyo po yung mga ginagawa nyo at marami kayo natuturuan tulad ko. So ginaya na lang natin yung settings nila. Mamburaw diretso. At sana okay itong audio. Ngayon malalaman nga natin pag inedit ko na to kung okay talaga yung ganong settings. Oh, kabundukan. Napakasarap mag-ride sa ganito. Napaka-presko kahit may kainitan dahil sa hangin naman. Hindi ma-traffic. Mas wala pala alas tayong kasabay oh. Okay, perfect tayo.
tulay kakapiga eh. Ang ganda ng kalsada, oy. Maambon na. Kung nung una sabi ko, sana wag umulan. Pero habang nagmumotor, dahil sa sobrang init, kapag umulan, i-welcome ko talaga. Di, laban yan. Handa naman ako mabasa at sa totoo lang, ligon-ligo na ako sa sobrang init. Kaso lang, ang hina ng ulan at saglit lang. Pero alalay na lang tayo. Slow down tayo dito. Lyceum. May Lyceum pala dito. Asfaltado. Kasi iba wala pang guhit. Pero asfaltado naman. Kawawan diretso ano. Huwag lang may tatawid. Hop. Mamburao kaliwa. Dito tayo sa Mamburao. Di na tayo magpapapicture at napakainit. Diretso na tayo sa Blayan. Ito pala ang Mamburao. Bahan. Daming ano dito ah. Ang dami cell site ah. Medyo nalilito-lito yung mapa. Kanina ko pa napapansin ah. Hop, nakakakalahati na tayo ng gas. Speaking of gas, napakataas pala ng gas ngayon. At the time of this recording, nasa 77 ang gasolina. Bumaba na from I think 100 before. Pero considering yung normal price niya dati, mataas pa rin para sa 77. At ang nangyari nga, dahil sa ganun halos lahat din ay nagtaasan. Oh, ganda ng ano na to. Tulay. Fiesta. Happy Fiesta. Ganito sana lahat ng kalsada. Ang ganda naman ng tanawin. Ay, mino. Natatameme na naman ako. Wala talaga akong masabi. Parang dinadama ko na lang yung ano yung ride eh. Sarap eh. Alam niyo yung pakiramdam na yun. Yung hindi ka na makapagsalita kasi nag-enjoy ka na. Well, enjoy nyo na lang din yung kalsada. Samahan nyo na lang ako. Sana naririnig nyo pa ako ng maayos. Kasi may kalakasan yung hangin. Lalo na pag napapadaan tayo sa pagitan ng dalawang bukid. Malakas yung hangin. Bakit bumabagal?
panibago tuloy pag mabagal na yung takbo. Na pag nasanay ka na sa mabilis dito. Walang katapusang diretsuhan. Napakasulit ng daan dito sa Mindoro. I mean dito yung banda, kasi dun sa una kong experience, yung Abra de Ilog papuntang Puerto Galera, kaya hindi na tayo dumaan uli dun eh. Kasi ayoko na din talagang dumaan. Kung mapapansin nyo yung title ng ride ko dun, ayoko na uli dumaan dito. Kasi okay na yun. Siguro pag natapos na lang yung kalsada doon ay tsaka na ulit ako dadaan. Na-experience ko na rin naman, so dito tayo sa hindi ko pa nadadaanan. Talagang dapat handa ang katawan mo doon. T-Biro. So panoorin nyo na lang kung gusto nyo panoorin yung experience ko doon. Night ride pala yun, night ride. Resort. Pamahalaang bayan ng Santa Cruz. Nasa Santa Cruz na pala tayo. Yan, hanap muna tayo ng maiinuman. Siguro mga tindahan, karinderya, may buko juice o gulaman. Napakainit naman talaga. So kanina umuulan, pero pagdating dito dito sa Santa Cruz wala na. Init na ulit. Natuyo na nga yung damit ko, pati itong nasa visor ko kanina puro patak ng ulan, nag-evaporate na. Ay, na Santa Cruz, bayan ng Santa Cruz. Kalintanan, Rizal. Ganda na nasa harap natin, oh. Bundok na dun, oh. Ang ganda, oh. Ay, naka-record ba ako? Barangay Poblasyon. Wow, talaga. Ay, napakaganda naman. Ano ko lang, ang bundok to. Ang ganda ng bundok, oh. Diyan mayon. Mayon daw. Diyan mayon. Speaking of Mayon, ayun, siguro nakapag-vlog na rin ako doon sa Mayon. Nilapitan ko talaga yun sa Albay. Nag-ATV ako doon. Ang sarap talaga ng ganitong klaseng mga biyahe. Kasi habang tumatagal ka sa kalsada, parang nawawala muna yung mga iniisip mo sa araw-araw. Yung tipong ang problema mo lang, Wow, kung saan ka kakaliwa, look at that. kung saan ka hihinto, at kung anong magandang view yung susunod mong makikita. What a view. Tama naman yung view na yan. Kita mo naman yung view, tsaka yung kalsada. Whew. Wala na, nalibang na ako sa Tanawin. Naghahanap pa naman kami ng buko juice. Na-divert na naman ako sa Tanawin. Combo talaga eh. Ay nako, mapapasana all ka na lang talaga. Sana all katulad sa Mindoro. Napakasulit ng daan. Tinuloy-tuloy nga muna natin ang biyahe. Mahaba-habang diretsuhan ang mga kalsadang ating nadaanan. Tiniis muna natin yung uhaw hanggang sa makarating tayo sa sablayan.
Nandito na kami ngayon sa may Sablayan, sa may Parola Park. Napaka-presko dito. Napaka mapuno. Hingal. Pero ito naman yung tanawin mo. Doon bibili tayo ng buko doon, pampa-refresh. Yung zipline, pinag-iisipan pa namin kung mag-zipline kami kasi napakainit. Sa tawid niyan sa kabilang isla, isla dagat pabalik. Hindi na nga natin tinuloy mag-zipline dahil napakainit at pagod na rin. Kaya mas minabuti na lang natin munang magpahinga dito sa ilalim ng mga puno. Isa to sa mga pwedeng puntahan dito sa Sablayan, ang Parola Park. Isang lugar kung saan pwede kang mag-relax, mag-enjoy sa sea breeze, at panoorin ang magandang tanawin ng dagat. Pagkatapos kumain at makapagpahinga, balik kalsada tayo. Nasa 96 kilometers ang tinahak natin patungo sa susunod nating destinasyon, ang Devil's Mountain. Isa ito sa kilalang landmark sa San Jose Occidental, Mindoro. Pero bakit nga ba Devil's Mountain ang tawag dito? Ayon sa mga kwento, ipinangalan ito noong panahon ng mga Amerikano dahil sa kakaibang hugis ng bundok. Kapag tinitignan sa malayo, ang matutulis nitong tuktok ay parang mga sungay, habang ang mga batuhan naman ay tila nag-aapoy. Kaya dito nagmula ang pangalang Devil's Mountain. Magandang umaga. Good morning. Andito na po tayo sa may San Jose. Hindi na tayo nakapagdad kagabi dahil sobrang pagod. But ayun, dito muna kami paumaga. At ngayon itutuloy natin yung ride papuntang Puerto Galera. Siguro diretso muna tayo sa Bungabon. Pero yun, eto siya. Tatabing dagat. Presko. Dito na rin pala kami nanuluyan. Kung mapapansin nyo, marami nag-stop over ng mga riders dito para magpalipas ng gabi. Time check 6:08 ng umaga at tayo nagkakape dito sa pinag-stayan natin. So, ito, airport pala to. Nandito. May airport pala dito. Tinuloy na nga natin ang biyahe hanggang sa makarating tayo ng Bulalakaw.
dito sa Oriental Mindoro. Yes, lagpas na tayo sa Occidental. At dito, nagpicture lang saglit habang nagpapahangin sabay tanaw sa view. Tapos, balik kalsada na ulit. Wala tayo dapat sayangin oras dahil mahaba-habang biyahe pa ang ating momotorin. Ito nga palang gamit nating motor yung binili kong bagong NMAX, yung V3 standard version. At ito na yung gagamitin ko sa mga susunod pang trip. Napakasolid talaga dito sa Mindoro. Sagana sa view, may diretsuhan, may bangkingan, may view ng dagat, may view ng ilog, yung kalsada, sobrang swabe. Mansalay na yata to. Approaching Bungabong tayo. Mula dito may 7 minutes pa. 9.7 kilometers ang ating kailangang takbuhin o motorin. Tayo'y magmumotor. At pagkadating natin dito sa tulay, napansin ko agad yung malinaw na tubig sa baba. Kaya imbis na dumiretso, naisip kong silipin muna kung anong meron sa baba. Ito pala yung Isap River dito sa Bungabong. Hindi nga lang ganun kadali ang pagbaba. Ang tigas ng gulong. Mabato at medyo rough road yung daan. Madulas to ah. Ito na. Kaya dahan-dahan lang hanggang makarating sa ilog. Dulas ng bato. Ayan guys, oh. Dito pala yun. Ayun, oh. Yung magpapaanod ka. Ingat. Pero pagdating sa baba, masasabi kong sulit yung pagod. Malinaw ang tubig at sobrang presko ng hangin. Dahil tanghaling tapat na rin, dito na muna tayo na ng halian. Mas okay nang magpahinga muna kaysa ipilit ang biyahe sa tindi ng init. Pagkatapos kumain, hindi rin natin pinalagpas ang pagkakataon na maligo sa ilog. Ang lamig ng tubig, perfect pangtanggal ng pagod at init ng biyahe. Tapos na tayo dito sa Isap River at susunod natin pupuntahan diretso na tayong Puerto Galera nang makapagpahinga na doon. Ay, na-preskuhan din kami doon. Sarap maligo doon. Malamig yung tubig. Kasi, buhay na buhay yung ilog doon eh. Galing bundok. Doon sa Isap River, sa Bungabong. Nag-lunch lang kami doon. Yun, pahinga na rin. Kasi, wala pa kaming agahan eh. Bale brunch na yun, agahan tsaka hapunan, ay tanghalian pala. At narating na nga natin ang kabisera ng Oriental Mindoro, ang Calapan. At medyo marami na palang sasakyan dito sa sa Calapan. Ito ang pangunahing sentro ng kalakalan at sentro ng transportasyon sa isla. Karamihan ng mga biyahero dito nagsisimula o nagtatapos ang kanilang loop. Pero kami, nag-withdraw lang kami dito at kumain. Nag-ano rin kami dito, may na hotdog sa 7-Eleven.
Tsaka bumili mais. Puro maisan pala mga tanim dito. Karamihan na nadaanan namin. Mura lang ng mais dito. 50 pesos tatlo na. Ano na, nalaga na. And back to the ball game. Pansin ko lang dito sa Calapan mga naka-helmet ang mga nagmumotor kumpara sa ibang bayan ng Mindoro. So magmula dito meron pa tayong 50 kilometers na tatahakin at alas 1 oras pa sabi sa mapa. Ayun. Tayo pala yung kumukonsumo ng as of the moment 42.6 kilometer per liter, which is not bad para sa isang 155cc na motor. Ito naman tayo sa mga open roads. Back to the ball game. Dadaanan natin yung Amaraw Falls. Unti na lang mabubuo na natin yung Andoro Loop. Kaya tayo sa gilid na naman po ng bundok. Sigsag-sigsag na naman ang mga daan at wala nang signal dito. Kailangan natin itong malampasan. Ano yung pababa dito? Pakakaliko mo lang, liko ulit. Ganito ka ang daan na pwede nyong madatnan kapag pupunta kayo ng Puerto Galera galing Calapan. Aspaltado, maayos at malinaw ang pintura ng kalsada. Tatawid na naman tayo sa kabilang bundok. Ayun bundok dun. At siguradong mag-enjoy ka dito, lalo kung mahilig ka sa bangkingan. Dahil expect nyo na ang kalsada na to ay puro sigsag dahil sa gilid ng bundok tayo dadaan. Madali pagpataas kahit sigsag mahirap pagpababa Never gonna look back, 'cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, 'cause that's what it takes. silaw. Nakakasilaw. Finally, narating na natin yung Puerto Galera. Nabuo na natin yung loop. At pagkapasok nga natin ng Puerto Galera, may binayaran tayong Environmental fee 120. Baka yan yung dahilan kung bakit maayos dito. Pinapaayos yung mga kalsada at malinis. kalsadang ito. Malapit lang yung Amaraw Falls, kaya madadaanan natin. Bangking! At habang tinatahak nga natin ang kalsadang ito, ay bigla ko naalala yung mga sinabi ko nung una akong napadaan dito. Sarap! Susunod, mabalik ako dito. Maglulup ako. Naalala ko lang naman, sarap lang talaga sa pakiramdam na ngayon natupad na. Anyway, tuloy-tuloy lang tayo hanggang narating nga natin tong Amaraw Falls. Wala masyadong
Hindi ganun kalakas yung tubig nung mga panahon na to dahil summer. Pero ganito siya kapag umuulan o maulan na panahon. Ang gusto ko dito ay wala ka nang babayaran na parking fee. Dahil basta itabi mo lang o ipark mo nang maayos yung sasakyan o motor mo sa tabi ng kalsada, yung hindi nakakagambala sa iba, ay pwede ka na magpa-picture o pagmasdan yung ganda ng waterfalls. Ang sumunod naman nating madadaanan ay ang Mulpier sa bayan mismo ng Puerto Galera. Dito na nga tayo inabot ng sunset, kaya nagpalipas muna tayo ng oras dito bago tayo pumunta sa White Beach. Marami pa talagang pwedeng puntahan o side tripan dito sa Puerto Galera, kaya lang gumagabi na, kaya kinakailangan na natin pumunta sa White Beach para magpalipas ng gabi. Dahil kinabukasan, ipanibago na naman tayong adventure. Kinaumagahan, naglakad-lakad muna tayo sa beach, tapos nag-almusal, then naghanap na tayo ng tour para makapag-snorkeling. Isa to sa hindi dapat palampasin kung nandito kayo sa Puerto Galera, ang mag-snorkeling. At ayun, natapos na nga natin yung Mindoro Loop. Kung tutuusin, hindi biro yung biyahe. Kailangan mo maglaan ng budget para sa roro, gasolina, pagkain, at matutuluyan. Idagdag mo pa yung oras at pagod na halos isang buong isla yung iikutin mo. Kaya ang tanong, sulit ba? Worth it ba? Para sa akin, oo. Hindi dahil na kompleto ko yung loop, kundi dahil sa mga experience na hindi mo makukuha kung hindi mo mismo pupuntahan. Yung mga kalsadang tahimik, mga tanawin hindi mo inaasahang makikita, at yung mga simpleng hinto na sila pa yung nagiging highlight ng biyahe. At siguro, yun talaga yung binabayaran mo. Hindi lang yung gasolina, pamasahe, at yung gastos sa matutuluyan, kundi yung pagkakataong makakita ng bagong lugar. Ito kaya yun, dito no? Unti. At ma-enjoy ang bagong experience. Unti lang. Pero kung gagawin mo to, advice ko lang na huwag mong madaliin. Maglaan ka ng oras para huminto. Magpahinga at namnamin yung lugar na madadaanan mo. Kasi sa uli, hindi yung pag-complete ng loop ang pinaka-importante. Yung alaalang nabuo habang nasa daan, yun ang talagang iuuwi mo.